Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Teacher Precious, ang inyong teacher sa Art 1. Nasa Quarter 2, Week 1 na tayo. Pero bago yan, tayo muna ay mag-umpisa sa simpleng panalangin. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang, at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na masigit namin kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Bago tayo pumunta sa ating pangunahing layunin sa araw na ito, tayo muna ay sumayaw at kumanta. Handa na ba kayo? Siyempre, handa kayo. Sasabayan niyo si teacher sa pagsayaw at kanta kasi alam ko mahuhusay kayong kumanta at sumayaw. Ayos po ba? Ayos! Kung ikaw ay malungkot o kaya'y nababagot, huwag ka nang sumimangot, ang noo mo'y kukunot. Kalimutan ang problema at ikaw ay sasaya. Pag gumiling-giling, gumiling-giling ka. Tama yan! Gumiling pataas, gumiling pababa. Ang galing nyo! Kung ikaw ay malungkot o kaya'y nababagot, huwag ka nang sumimangot, ang noo mo'y kukunot. Kalimutan ang problema at ikaw ay sasaya. Pag gumiling-giling, gumiling-giling ka. Ang galing-galing nyo! Gumiling pa kanan, gumiling pa kaliwa. Tama yan! Hello everybody, how are you today? It's time to move your body and learn and play. Hello to my teacher, how are you today? I am gonna listen to what you say. Hello to my friends, how are you today? I am gonna share my toys with you today. Shake your head yes, shake your head no. Shake your head yes, shake your head no. Lift your arms up, put your arms down. Lift your arms up and shake it all around again. Up, put your arms down. Lift your arms up and shake it all around. Bend to the left, bend to the right, bend to the left, bend to the right. Ayan, ang huhusay at ang gagaling nyo talagang sumayaw. Lagi nyong pinapamangha si Teacher Precious sa inyong mga ginagawa. Dahil dyan, bigyan nyo ang inyong sarili ng magaling clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ang galing-galing. Ayan. Ngayon, dumako naman tayo sa ating pagtatala ng liban. May lumiban po ba sa klase ni Teacher Precious ngayon? Meron po ba o wala? Wala! Very good! Lahat kayo ay present ngayon sa klase ni Teacher Precious. Bigyan nyo inyong sarili ng 3 palakpak. Ngayon, pumunta naman tayo sa ating pamantayan sa klase. Tandaan nyo pa ba ang ating mga pamantayan sa klase? Diba meron tayong 5 pamantayan sa klase? Ano-ano ang mga yon? Bigay nyo ka sa akin ang unang pamantayan sa klase.
Tama! Lagi magtaas ng kamay kung nais sumagot para matawag kayo ni Teacher Precious. Ano naman ang pangalawa natin pamantayan sa klase? Mahusay, laging makikinig o nakikinig sa nagsasalita para naiintindihan kung ano ang tinuturo ni teacher. Ano naman ang ating pangatlong pamantayan sa klase? Mahusay, ito yung ang laging gumamit ng po at opo, lalo na kung sasagot kayo kay teacher. Laging maging magalang. Ano naman ang ating pang-apat na pamantayan sa klase? Very good! Maging mabait sa kaklase. Laging tandaan yan ha, huwag makikipag-away. Ano naman ang ating panglimang pamantayan sa klase? Ang huli nating pamantayan. Maging mapagbigay dahil masama ang nagdadamot. Tama, very good everyone dahil tandaan nyo pa ang ating 5 pamantayan sa klase. Dahil dyan, dumako na tayo sa ating layunin. Ano ba ang ating pangunahing layunin sa araw na ito? May alam po ba kayo? Ang layunin natin sa araw na ito ay malaman ang pangunahin at pangalawang kulay at paano ba nabubuo o nalilikha ang pangalawang kulay. Dumako naman tayo sa ating balik-aralin bago tayo pumunta sa ating pangunahing talakayan. Tandaan nyo pa ba ang ating pinag-aralan na nakaraan? Mahusay kung tandaan nyo pa. Ngayon, may ipapakita akong larawan. Ayan. Tutukuyin nyo kung ano ang nakikita nyo sa larawan. Very good. May nakikita kayong 2 babae. Ano pa po? May mga hayop din. Ano bang mga hayop ang nakikita nyo? Baboy, baka, kambing. Mahusay. Ano pa po? May mga halaman din at prutas at gulay. Mahusay. Sige nga, magbigay nga ng isang gulay. Carrots. Wow. May nakakita din ng manok at sisiw. At bibi din daw. Ano pa po? Sige, last one. Mahusay, may nakapansin din ng isdang tumatalo sa tubig. Very good. Palakpakan yung inyong sarili. Ngayon, may gawain tayo na isa. Tingnan ang mga larawan. Ayan. Meron tayo iba't ibang uri ng prutas. Tignan ninyo at sabihin sa akin kung ano ang kulay ng mga prutas na ito. Ayos po ba? Alam niyo po ba ang mga prutas na ito? Nakakain na po ba kayo ng mga gitong prutas? Wow, nakakain na sila. Masarap po ba ito? Masarap at masustansya sila. O sige, sa unang larawan. Sige po, sa unang larawan. Bigyan niyo po ako ng unang larawan na nakikita niyong prutas. Merong apple o mansanas. Ano bang kulay ng mansanas? Pula. Very good. Ano pa po? Meron ding orange. Anong kulay ng orange? Ay, orange din. O kahel. Ano pa po nakikita? Meron din tayong watermelon. Anong kulay ng watermelon? Green at pula o berde o pula. Ano pa po?
Meron tayong grapes. Anong kulay ng grapes? Kulay lila. Very good. Meron din tayong strawberry. Anong kulay ng strawberry? Kulay pula. Mahusay. Meron din tayong banana. Anong kulay ng banana? Diba lagi natin siya nakikita sa pagkainan? Anong kulay niya? Dilaw. Mahusay. At meron tayong huling pineapple o pinya. Anong kulay ng pinya? Dilaw din. Very good. Ang huhusay nyo naman talaga. Ngayon, pag-usapan naman natin ang ating bagong pag-aaralan. At meron ulit si teacher na larawan na hinanda ulit. At tukuyin nyo kung ano ang mga kulay na ituturo ni teacher. Ayos po ba? Sige po, umpisahan natin. Anong kulay kaya ito? Yung suot ng lalaki, anong kulay niya? Kulay asul. Very good. Paano naman ito? Anong kulay ng halaman? Kulay green o berde. Mahusay. Paano naman ang isang to? Ito ay kulay dilaw. Good job. Paano naman ang isang to? Ang suot ni ate. Siya ay kulay pula. Paano naman ito? Ang prutas sa halaman. Siya naman ay kulay pula rin. Mahusay. Palakpakan nyo naman ang inyong mga sarili. Ngayon, pag-usapan na natin ang pangunahin at pangalawang kulay. Alam nyo ba mga bata, ang ating kapaligiran ay napapaligiran ng iba't ibang likas na bagay at meron din ng likas na kulay na nagpapaganda dito. Katulad na sa larawan. Merong dilaw, pula, berde, at asul o bughaw na nagpapaganda sa larawan. Ganon din sa ating kapaligiran. Meron tayong tatlong pangunahing kulay. Siyempre, ganon din sa pangalawang kulay. Unahin muna natin ang pangunahing kulay. Meron tayong pula, asul, at dilaw. Katulad na sa larawan. Ayan. May papakita sa inyo si teacher na larawan at sasabihin nyo sa akin kung ano ang bagay na ito o hayop na ito. Mag-umpisa tayo sa kulay pula. Sige po, ano ang nakikita nyo sa larawan? May alimango, insekto, at bulaklak. At sila ay kulay pula. Mahusay. Ngayon, sumunod naman ito. May nakikita kayong pusa, bubuyog, at saging. Ano naman ang kulay ng tatlong ito? Sila ay kulay dilaw. Very good. At huli, meron tayong kulay asul. At nakikita nyo sa larawan ay mga paro-paro. Very good. Ang uhusay talaga ng aking mga estudyante. Ayan, okay na tayo sa pangunahing kulay. Dumako naman tayo sa ating pangalawang kulay. Ano ba ang ating tatlong pangalawang kulay? Kung sa pangunahing kulay ay meron tayong asul, dilaw, at pula,
Sa pangalawang kulay naman ay meron tayong kahel, berde, at lila. Sila ang tinatawag nating pangalawang kulay. Teacher, paano ba po nagkakaroon ng pangalawang kulay? Paano ba nabuo ang kahel, berde, at lila? Nabubuo ang tatlong kulay na iyon kapag pinagsama natin ang pangunahing kulay na si asul, dilaw, at pula. Halimbawa, tingnan ang larawan na ito. Ayan. Nabuo ang kahel dahil pinagsama natin ang pula at dilaw. Nabuo ang lila dahil pinagsama ang pula at asul. At kapag pinagsama ang asul at dilaw, ay nabubuo ang kulay berde. Mahusay. Ngayon, meron tayong mga halimbawa dito. Umpisahan natin sa pangalawang kulay na kahel. Again, pag pinagsama ang pula at dilaw, ay mabubuo ang kahel. Halimbawa ng mga larawan. Meron tayong orange, pumpkin, umbrella, at boots. Sila ay kulay kahel. Dumako naman tayo sa pangalawang kulay na lila. Pag pinagsama ang pula at asul ay mabubuo ang kulay lila. Halimbawa ng mga larawan, meron tayong gift, flower, crayon, and eggplant. Sila ay kulay lila lahat. At huli nating kulay sa pangalawang kulay ay si berde. Pag pinagsama ang asul at dilaw, sila ay nakakabuo ng kulay berde. Halimbawa ng kulay berde: palaka, crocodile, upo, at puno. Sila ay lahat kulay berde. Mahusay. Mga bata, lagi niyong tandaan ang mga bagay sa mundo ay makulay. Maraming kulay ang nakikita sa paligid. Ang pula, dilaw, asul ay tinatawag nating pangunahing kulay. Ano nga po ulit ang tawag sa kanila? Pangunahing kulay. Mahusay. Ang kahel, berde, at lila ay mga pangalawang kulay. Ano nga ulit ang tawag sa kanila? Mga pangalawang kulay. Mahusay. Ngayon, tatanungin kayo ni teacher, ano ang nabubuong kulay kapag pinagsama natin ang asul at dilaw? O sige po, Joshua. Mahusay. Kulay berde. Paano naman kapag pinagsama natin ang pula at dilaw? O sige, Jennifer. Mahusay. Makakabuo tayo na kulay kahel. Paano naman kung pinagsama natin ang pula at asul? Sige po, Jenny. Very good. Makakabuo tayo na kulay lila. Ayan. Ayan. Naiintindihan na po ba ang pangunahin at pangalawang kulay? Sige nga po, bigyan nyo nga po ko ng isang baksak na palakpak kung naiintindihan na po ba. 1. Mahusay. Ngayon, may papanood si teacher sa inyo na video. Panoorin mabuti ha. Tayo'y maglakbay sa mundo ng mga kulay. Halika't pagmasdan ang iyong paligid. Di ba't kay ganda ng mga kulay? Pula, asul at dilaw, pangunahing kulay.
Ayan, tapos na po ang ating video. Nag-enjoy po ba kayo sa pagnonood ng ating video? Sige nga, ano nga ulit yung mga nakita niyong kulay doon? Nandoon ang pangunahing kulay at pangalawang kulay. Ano nga ulit ang pangunahing kulay? Pula, dilaw, at asul. Paano naman sa pangalawang kulay? Ano ang mga kulay na iyon? Berde, lila, at kahel ang huhusay. Ngayon, bigyan nyo ang inyong sarili ng magaling clap dahil nalalaman nyo na o alam nyo na ang pangunahin at pangalawang kulay. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ang galing-galing. Ayan. Ngayon, dumako naman tayo sa ating mga gawain. Handa na ba kayo? Siyempre, handa kayo dahil nandito naman si Teacher Precious na tutulungan kayo kung hindi nyo pa naintindihan ang ating napag-aralan. Pero alam ko, ang bawat isa sa inyo ay alam na ang ating talakayan ngayon. Bigyan nyo nga ako ng thumbs up kung naintindihan na lahat. Diba? Tama si teacher, naintindihan nyo na lahat. Ngayon, ang una nating gawain ay patungkol sa ayan, isulat kung anong pangalan ng mga kulay na ito na nasa loob ng bilog. Anong kulay ba ito na sa unang larawan? Pula. Paano naman sa pangalawa? Yung nasa gitna. Siya ay kulay asul. Mahusay. At ang huling kulay naman ay kulay dilaw. Ang huhusay talaga. Ating pangalawa naman ay kulayan ang bilog ayon sa tamang kulay at ilagay ang pangalawang kulay kapag ito ay pinagsama o pinaghalo. Sige nga po, anong kulay ang una? Pula at asul. Kapag pinagsama natin silang dalawa, mabubuo o makakalikha tayo ng kulay. Ano pong kulay? Kulay lila. Mahusay. At kapag pinagsama naman natin ang pula at dilaw, ano po ang mabubuo natin? Kulay kahel. Very good. At huli, pag pinagsama natin ang asul at dilaw, makakabuo tayo o makakalikha tayo ng kulay berde. Mahusay. Ang gagaling ang mga estudyante ko. Kung kaya't, palakpakan nyo naman ang inyong sarili. Ayan. At syempre, meron pang isa. Ibigay sa akin ang mga pangalawang kulay. Sige nga, ano yung mga pangalawang kulay? Berde, mahusay. Kahel, mahusay. At lila, mahusay. Ngayon, tapos na tayo sa ating unang gawain. Pumunta naman tayo sa ating pangalawang gawain. Dahil tapos na ang una, nasa pangalawa naman na tayo. Ang gagawin nyo lamang ay, ayan, mayroon tayong larawan. Kumuha kayo ng sagutang papel at lapis. Dahil gagawin natin to sa ating kwaderno. Ang gagawin nyo ay pagsasamahin ang patak ng ulan sa tamang kulay na baso na ito. Guhit lang tayo ng linya para mapagsama sila. Ayos po ba? Naintindihan po ba? Nandito ang pangunahin at pangalawang kulay. Bibigyan kayo ni teacher ng 1 minuto para matapos ang gawain na ito.
Okay po. Finish now. Ayan, mukhang tapos na ang lahat. Ngayon, checkan natin kung tama po ba ang inyong sagot. Sa unang patak ng ulan, meron tayong pula. Saan kaya tayo gagawa ng guhit doon sa baso? Pang ilang baso po ba? Pang-apat na baso. Very good. Gagawa tayo ng guhit sa pang-apat na baso. Sige nga po, tingnan nyo kung tama ang inyong sagot. Ilan ang nakatama? Ayan, meron tayong 20 na nakatama. Very good. Ngayon, sa pangalawang kulay. Anong kulay to? Dilaw. Ang dilaw ay lalagyan natin guhit papunta sa huling baso. Mahusay. Tama po. At ang pangatlong kulay ay kulay asul. Saan natin ilalagay yung kulay asul? Saan natin lalagyan ng guhit? Sa pangalawang baso. Mahusay. Sige, lagyan natin siya ng guhit. O, nalagyan nyo na ng guhit, diba? Sige. Tama po ba lahat? Tama. Ngayon, sa pang-apat na kulay, meron tayong berde. Saan nyo siya nilagyan ng guhit? Sa pangatlong baso. Mahusay. Very good. Ngayon, meron naman tayong panglimang kulay. Kulay kahel. Saan natin siya lalagyan ng guhit? Saan nyo po nilagay? Sa unang baso. Mahusay. At huling kulay ay meron tayong lila. Saan nyo po nilagyan ng guhit? Sa panglima baso. Mahusay. O sige po, ilan po ang score ng lahat? Lahat po ba ay nakakuha ng 6? Taas ang kamay ang nakakuha ng 6. Mahusay. Palakpakan natin sila. Mga nakakuha ng 5. Mahusay din. Palakpakan din natin sila. Mga 4. Mahusay. Palakpakan din natin sila. May nakakuha ba ng 3? 2, 1, wala. Mahusay. At kayo ay nakakuha ng matataas na score. Ngayon, pumunta naman tayo sa ating pangatlong gawain. Sa ating pangatlong gawain ay meron tayong ito. Sige nga, ang gagawin nyo ay lalagyan nyo ng check yung mga pangunahing kulay natin. Diba meron tayong tatlong pangunahing kulay? Lalagyan nyo ng check yung pinakaloob ng box o ng kahon. Sige po, sino ang unang gustong sumubok? Alin dyan, pang ilan box ang ating lalagyan ng check? Very good, yung unang box dahil siya ay kulay pula at kasama siya sa pangunahing kulay. Ano pa po? Meron pa pong dalawa. Ang pangatlong box. Ano bang kulay yung pangatlong box? Siya ay merong kulay dilaw at kasama siya sa pangunahing kulay. At huli, meron pa tayong isa. Sa panglima, siya ay kulay asul. Very good. Ngayon, sa pangalawa naman, lagyan nyo ng check yung tamang sagot kapag pinagsama o ang pinagsama ay yung pangunahing kulay ay makakabuo ng ayan, lalagyan nyo ng check. Sige, sa unang ating gawain, meron tayong pula at asul. Pag pinagsama yan, ano ang magiging kulay? Kulay lila. Asan yung kulay lila dyan? Yung pangatlong
bilog. Very good. Paano naman yung pangalawa nating gawain? Meron tayong dilaw at pula. Pag pinagsama ang dilaw at pula, makakabuo tayo o makakalikha tayo ng kulay lila, kahel, o berde ba? Kahel, mahusay. Nasaan yung kahel? Nasa pangalawang bilog o nasa gitna. Huli, meron tayong kulay asul at dilaw. Pag pinagsama yon, ano ang kulay ang mabubuo? Berde, lila, o kahel ba? Kulay berde, mahusay, at tandaan nyo pa ang ating mga tinalakay kanina. May itatanong muna si teacher sa inyo. 2 tanong lang po ito. Ano-ano ang mga pangunahing kulay at pangalawang kulay? Sige nga po, sino gustong sumagot? Sige. Jessie, ano yung mga pangunahing nating kulay? Siya ay yung kulay pula, dilaw, at asul. Mahusay. Palakpakan natin si Jessie. Sa ating pangalawang kulay naman, ano yung mga pangalawang kulay natin? Sige, Lian. Meron tayong kulay kahel, berde, at lila. Mahusay. Palakpakan din natin si Lian. Ayan. Bakit nga ba mahalagang merong kulay ang mga bagay o nasa paligid natin? Bakit nga ba? Sige, Jared. Very good! Mahusay, Jared. Dahil ito ay nagpapaganda sa ating paligid. Sino pag gustong sumagot? Sige, Rioma. Very good, this is Rioma, dahil ito ay nagbibigay kulay sa ating paligid. Very good silang dalawa. Ngayon, sa ating huling gawain ay kukulayan nyo lamang yung mga lobo batay kung ano ang kulay sa nakalagay sa kahon na nasa baba. Ayan. Okay, bibigyan kayo ni teacher na 1 minuto para gawin sa inyong mga kwaderno. Tapos na po ba? Pwede na tayo dumako sa ating pangalawang gawain pa para sa pangatlo. Okay. Huwag kayong mag-alala. Chicheckan ni Teacher Precious yan mamaya. Ibibigay niya sa akin yung mga notebook nyo at lalagyan natin check yan lahat. Kung tama ang inyong sagot. Okay. Ngayon, sa ating pangalawa naman sa pangatlong gawain, ay gagawin nyo ay itala kung ano-ano ang mga bagay at kulay ang nakikita nyo sa larawan. Ayos po ba? Sige. 5 bagay lang po. Sige, kung ilan ang gusto nyo, sige po. Puno. Anong kulay ng puno? Mga dahon sa puno ay kulay berde. Very good. Meron ding araw. Anong kulay ng araw? Kulay dilaw. Very good. Meron din nakakita ng 3 paru-paro. Anong kulay nila? Asul, dilaw, at pink. At may mga iba't ibang kulay din ng bulaklak. Mahuhusay. Ano pa po? Yung pusa. Anong kulay ng pusa? Siya ay kulay kahel. Mahusay. Ano pa po? Yung suot ng babae. Anong suot ng babae? Kulay asul. Meron din nakakita ng cherry. Anong kulay ng cherry? Kulay pula. Very good talaga. May nakakita din ng carrots. Anong kulay ng carrots? Kulay orange o kahel. Sige nga, magbigay pa ng isa na kulay orange o kahel.
yung pumpkin. Mahusay. Ngayon, may iiwan sa inyo si Teacher Precious na takdang aralin. Madali lang to, huwag kayong mag-alala, hindi to mahirap. Ang gagawin nyo lang ay ito. Gumuhit kayo ng rainbow at sundan yung mga kulay sa gilid. At after nun ay ganun din, susundan nyo rin yung kulay sa gilid. Bubuo kayo ng buong rainbow. Dapat tapos yan at magawa ngayong araw at ipapasa bukas. Ngayon, pumunta na tayo sa ating pagwakas na panalangin. Iyuko ang ulo, ipikit ang mata, at pagsamahin natin ang ating mga kamay. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na puno ng saya at kaalaman. Salamat po sa talinong ibinigay ninyo upang lubos naming maintindihan ang mga aralin. Salamat din po sa aming mga guro at mga magulang na nagbigay gabay at inspirasyon upang maging masaya at matiwasay ang araw na ito. Hinihiling po namin na bukas at sa mga susunod na araw ay muli ninyo kaming gabayan sa aming mga susunod pang mga aralin. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Naway may mga natutunan kayo sa araw na ito at madala nyo palagi ang ating pinag-aralan ngayon. Ang pangunahin at pangalawang kulay. Maraming salamat sa inyong pakikisama at pagsasagot sa aking mga tanong. Hanggang sa muli mga bata, paalam!